Kuha tayo ng update mula kay RH52, Edniel Parosa. Kami, Edniel! Good morning, Jerry at Anthony. Umabot nga sa higit 1,000 ang mga nahuling lumabag sa iba't ibang traffic violation sa unang araw ng pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sa pinakahuling datos na inilabas sa MMDA ngayong umaga, 1,112 ang naitalang NCAP apprehensions mula nang ipatupad ang programa kahapon din ng alas 6 ng umaga. Mayorya sa mga ito ay pagbaliwala o pag-disregard sa traffic signs at mga pagdaan sa EDSA busway batay roon sa initial assessment MMDA. Ayon sa ahensya, kumpara sa parehong petsa noong nakaraang taon, bumaba ito sa higit sa 3,000 o mula sa higit 3,000 violators na nasilip sa kanilang kamera. Pero hindi lahat ng mga yon, yung 3,000 last year, ay natikitan kundi na-monitor lamang sa camera dahil hindi in effect noon itong NCAP. Sabi ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes, mistulang, and I quote, natakot ang mga motorista sa pagbabalik ng nasabing polisiya. Pero sunod din natin nakita sa command center kung paano sinusuri ng MMDA yung sitwasyon sa mga major thoroughfares. Kahit yung mga motorsiklo halimbawa na dumadaan sa bike lanes, sa rightmost lane ng kalsada, nahuli ng kamera mga plaka. Pero sa ating pagdaan ngayong umaga, kaya babait sa ating mga motorista at kitang-kita natin na may pagbabago pa. Kung kahapon, malamala na lang yung dumadaan sa bike lane sa halimbawa. Ngayon talagang iniiwasan yung pagdaan dito sa nabanggit na bahagi ng EDSA. Tinayak naman ng MMDA na hindi kinakatasan ng NCAP lalo't una, hindi naman daw sila kasama sa unang inireklamo o ipinitisyon sa korte dahil sa mataas na multa. Pangalawa, walang third party ang MMDA dahil sarili raw nilang sistemang ginagamit sa AI camera at iba pa para sa NCAP. So paano ko malalaman ngayon, Edniel, kung isa ako sa 1,000 violators na yan? Isa ako sa mga nahuli ng NCAP? Kagaya nung dati nang ipinatupad ay yung address ng Taranos Sakyan ay nandoon sa LTO. Ayun ang kanilang gagamitin para mag-mailing system. So mailing system muna, Jerry, yung gagamitin ngayon. Pero ikinokonsidera at pinag-aaralan ngayon ng MMDA yung mga bagong paraan para i-alert yung magiging violator. Isa dyan yung paggamit ng application sa yung cellphone. Pangalawa ay paggamit ng text system. Ayan, yung text. NDRRMC style. Na kapag may mga sakuna o lindol, nag-aalerto NDRRMC. Parang gano'n ang gagabitin ng MMDA kapag ikaw ay violator. Siyempre, hindi kasing lakas ng vibrate ng NDRRMC, pero yan ay pinag-aaralan pa at inaayos. Pero sa ngayon, as we speak, mailing system muna ang gagamitin ng ahensya. Okay. Sitwasyon dito sa EDSA, ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.